ng tao ay Panginoon ng Sabat. Sa verse 6, ngunit sinasabi ko sa inyo, isang higit na dakila kaysa templo ang narito. There is one, sabi ng Panginoon sa English, there is one greater than the temple. Verse 6. Ano ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus, yung greater than the temple? Ano bang napag-aralan natin patungkol sa ating Panginoong Yesus? Matthew chapter 1. Sino daw ang Panginoong Yesus sa Matthew chapter 1? Siya ay ang Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Okay? So ngayon, ano ngayon kung God is with us? Siya yung Emmanuel. Ano yung God is with us? Gusto kong ipaunawa muna ito, no? From the time ni Adan tsaka ni Eva, pansinin nyo, walang altar. Tama? May nabanggit ba sa Genesis na time ni Adan tsaka ni Eva may altar? May tabernacle ba? May templo sa time ni Adan tsaka si Eva? Wala, di ba? Meron bang araw ng pagsamba sa time ni Adan tsaka ni Eva? Wala din. Bakit? Kasi personal nilang nakakasama ang Diyos. Si Adan tsaka si Eva, personal nilang nakaka-fellowship. Ibig sabihin personal, face to face. Hindi siya online, face to face. Face to face nilang nakaka-fellowship ang Diyos, Adan and Eva. Gusto ba natin mangyari yung ganun ulit? Okay? Pero, from the time na nagkasala si Adan at saka si Eva, sila ngayon ay napalayo sa Diyos. Ang tao, from that time on, ang tao napalayo sa Diyos. Now, from the ancient, no, ang mga tao noon, para makapagsamba sa Diyos, nagsusunog sila ng hayop. Kasi kailangan ng dugo para magkaroon ng redemption. Sabi nga sa Hebrews ay, without the shedding of blood, there's no redemption of sin. Okay, so ngayon, ang mga tao ngayon, ng time na yun, nag-offer ng sacrifice, pero gumagawa sila ng tinatawag na altar. Okay, so ang kinaugilian nila noon, nagtatayo sila ng altar, kung saan nagpakita ang Diyos, doon magtatayo sila ng altar at doon sila nag-o-offer. Pumupunta sila at walang ibang lugar. Halimbawa, si Abraham. Nung nagpakita ang Diyos kay Abraham doon sa Mamre, kung saan yung puno, no? Terebinth tree, gumawa siya ng altar doon at doon siya nag-o-offer ng sacrifice sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng offers ng sacrifice, ibig sabihin doon siya nag-worship sa Diyos. At para makapag-worship siya, kailangan mo nang may mag-shed ng dugo. At yun ay mga hayop. And even si Jacob, maalala niyo si Jacob nung tumakas siya kay Isaac. Bakit kasi siya ay Isaac? Kay Iso, ba't kasi siya tumatakas kay Iso? Kasi dinisit niyo si Iso eh. So, yung blessing, instead na kay Iso napunta sa kanya. Ngayon, tumakas siya, pumunta siya sa pamilya ng kanyang nanay. At sa kanyang paglalakbay, doon sa tinatawag na Bethel, nagpakita ang Diyos sa kanya doon sa pamamagitan ng hagdan, na yung hagdan na yon ay may akyat baba ng mga anghel. Tinawag niya yung lugar na yun na Bethel, at kung saan siya nahiga, yung bato na ginamit niya sa kanyang unan, yun ang ginawa niyang altar at nagsamba siya doon. Kaya kilala yung salitang Bethel. So, yung altar. Pero 400 years later ay naging slave ang mga Israelita. Saan? Saan sila naging alipin? Sa Ehipto. Naging alipin sila sa Ehipto. May nangyari bang redemption sa Egypt? Sa Exodus? Oo o wala? Yung malakas? Meron? Hindi, oo o wala?
merong nangyaring redemption. Ano yung paano na-redeem ang mga Israelita? Sa pamamagitan ng dugo ng tupa, Passover lamb, na ipinahid nila doon sa hamba ng pintuan. So, sino man na nandun sa tahanan na yon at merong dugo ng tupa na nakapintura sa hamba, lalaktawan niya. So, nagkaroon sila ng redemption. Okay, ngayon, pinalabas sila ng Diyos out of Egypt. Nagkaroon ba sila ng water baptism, ng mga Israelita, sa Exodus? Nangyari ba ang water baptism o hindi? Sure kayo? Nangyari ba? Tumawid sila sa Red Sea. Tumawid, hindi Jordan River, Red Sea. Tumawid sila sa Red Sea, sa gitna ng dagat. Di ba sila lumubog? Lumubog sila pero nahati ang tubig. Yun ay symbol ng water baptism. Binanggit yun ni Paul sa kanyang book, I think Romans. Okay. So, na-redeem sila sa pamamagitan ng blood of the Lamb at nag-undergo silang lahat, buong nation. Nag-undergo sa water baptism. Okay. And then comes Exodus chapter 20. Ibinigay ng Diyos ang kautosan sa bundok ng Sinai. Anong nangyayari sa baba ng bundok? Anong nangyayari? Ang mga tao ay sumasamba sa gintong guya na ipinagawa nila kay Aaron. Bakit? Kasi na-redeem na sila sa Egypt, sa slavery sa Egypt, pero yung paraan ng pagsamba ng Egypt, dala-dala pa rin nila. Gusto nila ng Diyos na nakikita na hawakan. Nagpagawa sila. Kaya ngayon, bumaba si Moses, sinira niya yung tablet ng Ten Commandments, namatay. Kung babasahin mo yung kwento doon, namatay ang napakaraming tao. Umalik siya ulit, but this time, nag-utos ang Diyos na gumawa ng tabernacle. At sa loob ng tabernacle ay merong Ark of the Covenant. Yung arko. Para saan kasi yung arko? Yung arko ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos na kasakasama nila. Okay. Kumbaga, yung Ark of the Covenant ay yung presence ng Diyos or yung God with us. Okay, nakukuha nyo? So, the Ark of the Covenant ngayon ay yung presence ng Diyos na sinabi kasi ni Moses, if you will not go with us, hindi kami alis, sabi ni Moses. Okay? If your presence will not go with us, kaya ngayon, eksakto yung sukat ng mga Ark of the Covenant. So, habang naglalakbay sila, dala-dala nilang Ark of the Covenant, walang nakakakita nun kasi balot na balot. Kaya huwag niyong sasabihin na, ang Diyos na nagpagawa ng idol, yung cherubim, di ba? Na dalawa magkaharap. Wala pong nakakakita doon, wala pong nakakahawak doon. Okay? So, ngayon, naglalakbay sila kasama ang presence ng Diyos. Or yung salitang, God is with us. And then, tapos na yung tabernacle. Pagdating sa time ni David, nangusap ang Diyos kay David, magtatayo ako ng templo. Pero hindi na itayo ni David yung templo. Si Solomon ang nagtayo ng templo. Anong meron doon sa templo sa Jerusalem? Nandun pa rin yung Ark of the Covenant na sumisimbolo sa presence ng Diyos. So yung templo ngayon, ang nagsisimbolo, nandoon ang Diyos. God is with them pa rin. Yung presence ng Diyos nandun dahil doon sa templo. Naunawaan nyo na kung saan papunta yung message natin. Pagdating ng ating Panginoong Jesus, ang sabi niya, one greater the temple is here. Sino yon? Greater the temple. Si Jesus Christ. Bakit? Siya yung Diyos na bumaba nagkatawang tao. Siya yung Emmanuel. Siya yung God with us. So, ba't ka patitingin doon sa templo? Nandun na si Jesus Christ, who is God with us.